Hindi mo aakalaing ganito dati ang Mars. Isipin mo na lang, bughaw ang langit, may mga ilog na dumadaloy at malawak na karagatang kumukubkob sa planeta. Ito ang pinaniniwalaan ng mga siyentista na dating itsura ng Mars bago ito naging malamig at tuyong planeta na parang walang buhay. Ayon sa mga datos mula sa mga rover at satellite ng NASA, may mga bakas na nagpapakita na noon may likidong tubig sa ibabaw ng Mars. May mga lambak ng ilog, tuyong lawa, at mga mineral na nabubuo lang kapag may tubig. Ang mga palatandaang ito ay patunay na dati may mga ilog na umuukit sa lupa at mga lawa na pinupuno ang mga mababang bahagi ng planeta. Isa sa pinakatanyag na halimbawa ay ang Valles Marineris, isang napakalawak na kanal na mas mahaba pa kaysa Grand Canyon sa Earth. Abot ito ng libu-libong kilometro at may lalim na higit 10 kilometro. Kung ikukumpara, halos katumbas daw ng Atlantic Ocean ang dating lawak ng tubig sa Mars. Umabot sa halos 19% ng buong planeta. At ang Northern Lowlands, pinaniniwala ang dating sahig ng isang sinaunang karagatan na mas malaki pa raw kaysa Arctic Ocean. Isipin mo, mga lawa na kumikislap sa ilalim ng araw, mga ilog na umiikot sa mga lambak at marahil umuulan pa noon sa Mars. Kakaiba, di ba? Pero suportado ito ng ebidensya. Mga hydrated minerals at mga sediment na nabubuo lang kapag may tubig. At kung totoo ngang may mga lawa noon, posible ring may mga simpleng anyo ng buhay na nanirahan sa ilalim nito. Katulad ng kung paano nagsimula ang buhay dito sa Earth. Pero anong nangyari? Bakit ngayon isa na itong malamig, tuyong disyerto na parang patay na mundo? Para masagot yan, kailangang tingnan natin ang magnetosphere o magnetic field ng Mars at pati na rin ang kanyang atmosphere o atmosfera. Dito sa Earth may malakas tayong magnetic field na parang kalasag laban sa araw. Pinoprotektahan nito ang hangin natin at hinahadlangan ng mga mapanganib na radiation mula sa araw. Ang Mars, dati, meron din siyang magnetic field gaya ng Earth, may tinatawag na geodynamo sa core nito. Umiikot ang mga tunaw na metal gaya ng iron at nickel na siyang lumilikha ng magnetic field. Pero dahil mas maliit ang Mars kaysa Earth, mas mabilis din itong lumamig. Nang tuluyang lumamig ang core nito, tumigil na rin ang pag-ikot ng tunaw na metal at nawala ang magnetic shield ng buong planeta. Ayon sa mga pag-aaral, nangyari ito mahigit 4 na bilyong taon na ang nakaraan. Walang shield kaya wala na ring panangga ang Mars sa galit ng araw. Ang solar wind, isang tuloy-tuloy na bugso ng charged particles mula sa araw, ay unti-unting winasak ang atmosfera ng Mars. Ang prosesong ito na tinatawag na atmospheric sputtering ay tumagal ng milyong-milyong taon hanggang sa halos wala nang matirang hangin sa paligid ng planeta. Kung dati ay makapal ang atmosfera nito, ngayon ay halos wala na. Mas manipis pa ito ng higit 1% kumpara sa Earth. At dahil doon hindi na nito kayang hawakan ng init. Lumamig ang Mars, nagyelo ang mga natitirang tubig o kaya na may direktang naglaho papunta sa kalawakan. Dahil dito tuluyan nang nagbago ang klima ng Mars. Mula sa basang mundo na may pag-asa ang buhay, naging isang malamig, tuyong planeta na halos imposible ng tirhan. Ngayon ang average na temperatura sa Mars ay nasa -80 degrees Fahrenheit. Sobrang lamig para manatili ang likidong tubig sa ibabaw nito. Pero ang tanong, pwede ba talagang may nabuhay sa Mars? Maraming siyentista ang nagsasabing oo, posible. Basta't may tubig, may pag-asang magkaroon ng buhay. Lalo na kung umabot ito ng sapat na tagal. Noong sinaunang panahon ng Mars, halos kapareho ito ng early Earth. May makapal na atmosfera, aktibong bulkan at likidong tubig. Ang mga simpleng mikrobyo gaya ng single-celled organisms ay pwedeng nabuhay noon sa mga lawa o kaya sa ilalim ng lupa. Lalo na sa mga lugar na may hydrothermal vents kung saan may init. Hanggang ngayon may mga misyon pa ring isinasagawa para hanapin ang sagot. Ang NASA Perseverance rover, halimbawa, ay kasalukuyang nagsusuri sa Jezero Crater, isang lugar na dating may lawa. Tinitingnan ng mga eksperto ang mga bato at lupa rito, baka sakaling may mahanap silang biosignatures o bakas ng sinaunang buhay. Hindi basta-basta pinili ang Jezero Crater bilang landing site ng Perseverance rover. Ayon sa mga eksperto, may delta deposits ito, mga latak mula sa sinaunang ilog na sobrang galing mag-preserve ng organikong molecule at posibleng fossil ng mga sinaunang mikrobyo. Ibig sabihin kung may dating buhay sa Mars, malaki ang tsansa na may bakas nito sa lugar na yon. Kaya habang gumagala si Perseverance sa crater, kumukuha rin ito ng mga sample ng lupa at bato na balak dalhin pabalik sa Earth. Sa mga sample na ito,
pwedeng matuklasan kung anong klase ang klima ng Mars noon, kung gaano katagal may tubig doon, at kung may mga senyales ng dating buhay. May mga high-tech na instrumento ang rover para suriin ang komposisyon ng lupa, partikular na kung may komplikadong organikong molecule na karaniwang nauugnay sa buhay. Pero bakit nga ba importante ang pag-aaral sa basang nakaraan ng Mars? Maraming dahilan. Una, ito ay susi para mas maintindihan natin ang kasaysayan ng ating solar system. Pangalawa, napakalaking tulong nito sa paghahanap ng buhay sa labas ng Earth. Kasi ganito yan, kung sa Mars, nagkaroon ng buhay ng walang koneksyon sa Earth, ibig sabihin posible ring mangyari ito sa ibang planeta. At kung totoo yon, baka nga hindi tayo nag-iisa sa kalawakan. Ang Mars at Earth ay may ilang kahalintulad. May polar ice caps, magkatulad ang ilang landform, at pareho ring may kasaysayan ng matinding bulkan. Kaya sa pag-aaral ng Mars, para na rin nating sinisilip ang nakaraan ng ating sariling mundo. Halimbawa, ang Olympus Mons, ang pinakamalaking bulkan sa buong solar system, ay pwedeng magbigay ng clues kung paano umusbong ang mga bulkan dito sa Earth noong sinaunang panahon. Bukod sa siyensiya, mahalaga rin ito para sa mga susunod na hakbang ng sangkatauhan, ang pagtuntong mismo ng tao sa Mars. Pinaplano na ngayon ng mga siyentipiko at engineers kung paano makakapunta roon ng tao. Pero bago yan, kailangan muna nating aralin ang nakaraan at yaman ng planeta. Posible kasing gamitin ng mga future astronauts ang yelo sa ilalim ng lupa para kunin ng tubig o gamitin ang lupa ng Mars sa pagtatanim. Kung magagawa ito, pwede tayong magkaroon ng pangmatagalang presence sa Mars, parang maliit na bayan o base na kayang tumagal nang hindi umaasa sa supply mula sa Earth. Unti-unti nang nagiging realidad ang dati science fiction lang. May mga prototype na ng tirahan, life support systems at transportasyon na dinisenyong kaya ang matinding kondisyon sa Mars. Kung magpapatuloy ang teknolohiya, hindi malayong makita nating may tao nang nakatira roon sa loob ng ilang dekada. Pero ang paghahanap sa buhay sa Mars hindi pa tapos, malayo pa. Marami pang missions ang paparating galing sa iba't ibang bansa at pati na rin sa mga private companies. Halimbawa, ang ExoMars rover ng European Space Agency na inaasahang ilulunsad sa taong 2028 ay may kakayahang mag-drill ng ilang metro sa ilalim ng lupa ng Mars. Doon sa ilalim posibleng may buhay pa o mga fossil ng buhay na napreserve sa ilalim ng yelo at lupa, ligtas mula sa matinding radiation sa ibabaw. Kasabay ng mga bagong rover, mabilis ding umuunlad ang mga teknolohiya. Ang robotics, artificial intelligence at mga bagong paraan ng remote sensing ay nagpapabilis sa pagkuha at pagsusuri ng impormasyon. Kaya ngayong panahon mas detalyado na ang nalalaman natin tungkol sa Mars kaysa kailanman sa kasaysayan ng tao. At habang pinag-aaralan natin ang Mars, mas lalo rin tayong nahahasa sa paghahanap ng exoplanets, mga planeta sa labas ng ating solar system. Araw-araw, nadaragdagan ang listahan ng mga nadidiskubreng planeta sa ibang bituin. Pero paano mo malalaman kung alin sa kanila ang pwedeng tirahan? Dito papasok ang halaga ng Mars bilang laboratorio. Dahil may pagkakapareho ito sa Earth at may malalaking kaibahan din, nagsisilbi itong gabay sa pagtukoy kung anong uri ng planeta ang posibleng may buhay. Pero isipin mo ito, paano kung balang araw may mahanap talaga tayong bakas ng buhay sa Mars? Hindi ito simpleng balita lang. Isa itong napakalaking tanong na kailangang sagutin ng buong mundo. Kung may buhay sa Mars, ibig sabihin hindi natatangi ang Earth. At kung hindi tayo natatangi, posibleng ang kalawakan ay punong-puno ng mga buhay na nilalang. Simula pa noong mga unang misyon ng NASA noong dekada 1960s at 1970s, gaya ng Mariner at Viking, unti-unti nang naipon ang ating kaalaman. Sinundan ito ng Spirit, Opportunity, Curiosity at ngayon Perseverance. Lahat sila may naiambag sa unti-unting pagbubunyag ng mga lihim ng pulang planeta. Ngayon may mga mas malalawak pang plano. Ang Artemis program ay layong magbalik ng tao sa buwan at magtatag ng moon base na posibleng maging training ground para sa mas malalaking misyon patungong Mars. Sa mas malawak na pagtingin, ang Mars ay hindi dulo ng biyahe. Ito'y simula lang. Ang mga teknolohiyang nade-develop para sa Mars ay pwede ring gamitin sa mga buwan ng Jupiter at Saturn na sinasabing may mga karagatan din sa ilalim ng yelo at posibleng may buhay din. Kapag tumingala ka sa gabi at nakita mong kumikislap ang Mars, isipin mo, dati baka may mga ilog din dyan. Ngayon baka may mga tanong pa siyang hindi pa natin nasasagot. At sa bawat misyon, mas lalo tayong lumalapit sa katotohanan.
At ngayong alam mo na yan, ay gusto ko lang isingit ang topic na ito na patungkol din sa Mars. At ang pamagat nito ay ang unang 10,000 days ng tao sa Mars. O ito na ang mga mangyayari kapag nakarating na tayo sa Mars at simulan na natin. Ito ang time-lapse ng unang 10,000 days sa Mars. Ito na talaga ang mangyayari. Alright, kumusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Kung sa mga nakaraang video, pinalakay natin ang mga planeta. Sa video naman na ito, magpo-focus lang tayo sa planetang Mars. Dito, tatalakayin at ipapakita ko na rin sa iyo ang mga magaganap sa Mars sa unang 10,000 na araw pagkatapos itong malapagan ng mga tao. Oo, isa itong virtual tour na hinanda ko para sa iyo. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at simulan na natin. Sa ngayon ay meron ng 5 starship ang lumapag sa ibabaw ng Mars at dito magsisimula ang lahat. Ang daladala ng mga starship ay mga essential life support system at gawa ito sa may solar panel at meron pa itong mga backup fuels. Bit-bit din ito ang mga oxygen, tubig, dried food, waste management system, spacesuit at mga medical supplies. Dagdag pa, meron din itong karga-kargang mga tools at mga kagamitan para sa mga eksperimento. Ganun pa man, ang isa sa mga ship's cargo naman ay meron daladalang new Starlink communication network at ide-deploy nila ito sa orbit ng Mars bago pa man ito makalanding sa mismong planeta. Ito magsisilbing daan para sa komunikasyon kung sakaling magkatao na talaga sa Mars. Dagdag pa, meron ding 7 malalaking solar panel ang cargo. At ito naman ay para sa mga power sa mga itatayong base sa ibabaw ng Mars. Ngayon, ito pa lang ang simula. Dahil pagkatapos nito, isa-set up na nga rin nila ang mismong base sa Mars. At take note, hindi mga tao ang gagawa nito, kundi mga rovers at mga robots. I-deploy ng mga robots ang iba pang mga solar panels sa Mars. Pagkatapos, ang mga rovers naman ay magsasagawa ng mga eksperimento sa fuel. Huhukayin at bubutasin nila ang ibabaw ng Mars para makakuha kung sakali ng fuel o di naman kaya mga tubig dito. Pero paano ang proseso nito? Ang ganitong proseso ay tinatawag na Sabatier process. Kukuha sila ng CO2 sa atmosphere ng Mars at para naman makakuha ng hydrogen ay maghuhukay sila sa mismong lupa ng Mars. At dahil sa heat at pressure na dulot nito ay dito na magkakaroon ng tubig, oxygen at methane fuel. Sa kabilang banda, ang mga rovers din ang magpapatag ng baku-bakong lupa ng Mars para naman safe makalanding ang mga susunod pang mga rockets at para na rin makapagtayo na sila dito ng bagong civilization. Oo, sa unang mga araw ay robots at mga rovers muna ang mamamahala dito. Kung baga sila ang mga starter bago ang mga tao. Ngayon, makalipas ang 2 taon at 2 buwan ay dito na muling magpapadala ng mga rockets. Pero bakit kaya? Pwede namang bukas agad. Ang sagot ay sa ganitong taon lang kasi muling magiging magkalapit ang Earth at Mars. June 20, 2027, Day 1. New arrival, 30, departure, 0. Ang isang starship na may daladalang 30 mga astronauts ang lalapag sa Mars. At ang kasama ng kanilang starship ay 10 cargo ships. At bit-bit naman ng mga cargo ships ay mga oversupply ng mga life support. Ganun pa man, ang unang 10 astronauts na pinadala ay mga scientifico, engineers, medical specialists at military personnel na merong scientific background. At sila'y mananatili sa Mars sa loob ng straight 2 years and 2 months. At ang misyon nila dito ay gawing life sustainable ang Mars. At sa unang linggo ng mga astronauts dito ay makakadama sila dito ng low gravity. At ihina rin ang kanilang mga buto dahil ito sa 7 buwan nilang mahabang biyahe. Ngayon, kung mapagtagumpayan nila ito, ay titira sila sa loob mismo ng kanilang starship. At FYI, hindi biro ang temperatura dito. Ang temperatura dito ay umaabot ng minus 63 degrees Celsius. At isa pa, common na dito ang windstorm. At ang masaklap pa, inaharangan din ng windstorm ang buong atmosphere ng Mars.
Kaya naman napakahirap talagang mamuhay dito. At sabayan pa ito ng mga malalakas na lindol. Ngayon ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Pero ang maganda naman dito, di ganong mabigat ang mga bitbit nila dahil ang gravity sa Mars ay 38% lang kumpara kung nasa Earth ka. Sa kabilang banda, kung naayos na ng 10 astronauts ang life support ng Mars, ay susunod na nila dito ang produksyon ng cryomethane fuel. At ito ang fuel na kailangan nila para makabalik muli sa Earth. Samantala, ang ibang crew naman ay magpo-focus naman sila sa 3D printing. Ang mga lupa sa Mars ay pag-eeksperimentuhan nila at gagawan nila ito ng mga 3D printing. Dagdag pa, isa rin sa kanilang mga priority ang pagtatanim sa lupa ng Mars. Ang NASA ay nagdisenyo ng halaman kung saan ito'y genetically engineered para tumubo sa Mars. Nagpadala din ng NASA ng mga cyanobacteria na mula pa sa Earth para makapag-produce ito ng ammonia fertilizer. At ito ang fertilizer na iikot sa hangin dahilan para ito na ang pinakasustansya ng mga halaman. At dahil dito, ang mga crops kagaya ng labanos, kamatis, mani, carrots at patatas ay lalago na rito. Ngayon ang mga recycle na dumi naman ng mga astronauts ang siya namang magiging fertilizer para sa mga halaman. At pag nagkataon, kasunod ng ipapadala sa Mars ay mga isda na. Well, sa Earth, marami ng mga factory na nakagagawa ng 2 Starship kada isang linggo. Ibig sabihin, kaya nilang mag-produce ng 104 Starship sa isang taon. At kung susumahin ay halos 200 Starship ang babiyahe patungo sa Mars sa kada 2 years and 2 months. Sa mga tuwid, di na talaga malabong ma-occupy na rin natin ng Mars. Babalik tayo sa Mars. July 11, 2029. Sa ikalawang landing ng Starship ay karga-karga na nito ang iba pang mga tao. Oo, dalawa dito ay mga bilyonaryo na nagbayad ng $50 million para makasama sa biyahe. At ang iba naman ay mga scientifico, engineers at mga farmers na. At sa tulong ng mga farmers ay magagawa na nga nilang taniman ng napakaraming halaman ng Mars. Oo, at makakain na nila ang mga bunga nito. At dahil sa mga pagkain ito, mababawasan na ang deliver nila ng pagkain mula sa Earth. Ganun pa man, ang SpaceX ay gagawa na rin ng DepoX. Ito ang kauna-unahang permanent fueling station sa Mars. Dagdag pa, tuloy-tuloy pa rin ng trabaho. At sa tulong ng 3D AI printing ay makakagawa na ito ng iba't iba pang mga bagay. Pero teka, paano mabubuo o paano ito didikit? Madali lang yan. Dahil ang lupa ng Mars at ang mga halaman na pinalaki sa laboratorio ay pagsasamahin. At pag pinagsama ito ay makakalikha na sila dito ng glue polymer, isang napakadikit na substance. Mabalik tayo. Dahil sa 3D printer, makagagawa na rin sila ng mga outer shell at ito ang titirahan ng mga tao. Hindi ito tatabla ng mga radiation dahil protektado ito ng shell. August 18, 2031. At dahil sa dumating na ang makabagong 3D printing robots, ay makagagawa na rin ito ng mga naglalakihang pasilidad para sa mga halaman. September 24, 2033. Ang mga space agencies sa iba't ibang panig ng mundo ay magpapadala na rin dito ng kani-kanilang mga scientifico. At ang nangunguna rito ay ang Amazon.Mars ni Jeff Bezos. Sa kabilang banda, ang bagong dating ng mga Starship ay meron namang mga daladalang isda mula sa Earth at kailangan nila ito para makagawa sila dito ng bagong greenhouse. Samantala, magkakaroon na rin dito ng mga purinarya. Susunugin nila ang labi at isasaboy sa buong Martian landscape para sa panibago na namang discovery. November 17, 2035. Sa taong ito na ang tataguriang The Great Crossing dahil ang Earth at ang Mars ay magiging magkalapit na talaga at ito'y tinatawag na perihelic opposition. At dahil dito, nagiging 5 months na lang ang biyahe nito mula sa Earth dahilan para daan-daan ng mga tao ang makapunta dito. Dagdag pa sa taon na rin na ito, makagagawa na rin ng mga magagandang base o lapagan sa Mars ang mga 3D printers. Lalaki at lalawak na ang kapatagan dito at makagagawa na rin dito ang mga malalaking domes at malalaking ospital. Ngayon dahil sa mga strukturang ito ay mabubuhay na rito ang mga tao ng habang buhay. February 10, 2038. Ito na ang taon
Kung saan ang bit-bit ng mga tao ng Starship ay talagang titira na sa Mars. Oo, at sila na ang mga permanent o mga pioneer. At sa dami ng tao dito ay meron na ritong mabubuong mga pamilya. Medyo kapanapanabik nga naman ito pero hindi pa rito natatapos. Dahil gagawa pa sila dito ng mga tunnels para maging permanenteng tirahan na rin ng mga tao. April 20, 2040. Sa taong ito, lalapag na sa Mars ang tunnel digger para gumawa ng mga tunnels daanan ng mga tao. Dagdag pa, kapag ayos na ang lahat, ay tutungo na ang mga robot, 3D printers at mga rovers sa iba pang mga parte ng Mars para doon naman magsimula ng panibagong proyekto. Gagawa rin sila ng small base sa ibang parte ng Mars at ito ang magsisilbing embassy ng mga tao habang ginagalugad pa nila ang iba pang mga lugar sa Mars. Ganun pa man, dahil sa meron ng mga mag-aasawa dito ay meron na ring ipapanganak na bagong sanggol sa Mars. June 19, 2042. Ito na ang taon kung saan kung mayaman ka, ito pwede ka nang pumunta dito. At kung isa ka sa mga mapalad na makakapunta dito, ay required ka ring tumulong para maging maayos ang pagde-develop ng bagong society. Ngayon kapag 7,000 na ang mga tao sa Mars ay dito na magkakaroon ng mga politiko. Magiging pinuno sila para mapanatiling maayos ang mga residente sa Mars. Sa kabilang banda, magkakaroon na rin ng mga restaurants dito kung saan ang mga serve ng mga pagkain ay mga bio-printed food. Agosto 17, 2044. Dito na darating ang bioprinter para ito sa mga ospital, pang testing ng mga human parts. Priority nito ang mga pasyenteng manganganak dahil nga dumadami na ng dumadami ang mga tao dito. Samantala, dito na rin magsisimula ang nuclear fusion. Ito ang plantang magpuproduce ng power para di lang sila palaging nakaasa sa solar panels. October 16, 2046. Ang taong ito ay ang taon na ng Martian Explorer. Susubukan nilang akyatin ng Olympus Mons na 2.5 mas mataas sa Mount Everest. Gagawin nila ito para matest ang limitasyon ng kanilang mga spacesuit. Dagdag pa, magkakaroon na rin dito ng mga eskwelahan para makapag-aral naman ng mga bata. December 14, 2048. Dito na magtatayo si Elon Musk ng Tesla Gigafactory sa Mars kung saan ito ang tiga-recycle ng mga solar panel batteries at ito rin ang tiga-ayos ng mga rovers at iba pang mga ginagamit nilang sasakyan sa Mars. February 12, 2051. Ngayon, narito na tayo sa exciting part. Ito na ang ikalawang The Great Crossing dahil muling magiging magkalapit ang Earth at Mars at dahil dito napakarami ng mga tao at mga kagamitan ang ipapadala nila sa Mars. Libo-libo ng mga tao ang pupunta rito at ang mga iba't ibang opisyal din sa gobyerno ay tutungo na rin dito. Dadayuhin na rin ito ng mga mining company at mga geologists. Pupunuin na rin nila ito ng mga robotics, AI para mapanatiling maayos ang buhay ng mga tao dito. Dagdag pa, dahil marami ng mga tao ay nakakapag-produce na sila ng kanya-kanya nilang mga tubig, pagkain, fuels at hinihingang hangin. At bagamat tumigil man ang supply nila mula sa Earth ay buhay pa rin naman sila. Kaso nga lang kasi naunang paraan. Kaya naman lilipas pa ang mga taon at gagawa pa sila ng mas mga makabagong teknolohiya para talagang tuluyan ng matirahan ng permanente ang Mars. At ito na ang finale, April 23, 2053. Para maging totoo, kung may sakatuparan ng 10,000 days, ay babiyahin nila ang unang taong pinanganak sa Mars sa Earth. Aalalayan ito ng mga robots na may Neuralink brain chips. Itong susuporta sa kanila sa mabigat na Earth gravity. At huling bagay, dadami na ng gusto ang mga halaman sa Mars dahilan makakapag-produce na ito ng oxygen sa atmosphere. At ang huli, mabubuhay na ang mga tao dito ng mapayapa. Ikaw, isa ka ba sa mga taong gustong tumira sa Mars? Kung oo ang sagot mo, bakit? Comment down below.